Part 2 na po tayo sa ating analysis sa factual dates and events sa mga nangyayari kay VP Sara Duterte and her family. So, as we know and listen, palaging sinasabi ni VP Sara na siya ay talagang synchronized ang mga activities against her so that she cannot run for the 2028 election. Nag-end po tayo dun sa July 28 na question ni VP Sara bakit na-compromise pati ang security ng mga anak niya nang sila ay papuntang Munich, Germany. As we know, nag-alis po siya before po ng July 30 na SONA ni President Marcos, yung second SONA ni President Marcos. So, she did not attend also. But according to her, July 9 pa lang ay inapruban na ni President Marcos yung travel niya sa ibang bansa with her family. Because alam mo naman, kahit nga director lang ng executive branch, hindi pwedeng basta aalis ng bansa kung walang approval ang Office of the President. Ganun po ang protocol sa gobyerno, hindi ka basta makakaalis without the approval of the President. So, July 9 po na-approvean na ang alis ni VP Sara ng July 28. But as I said in the part 1, mula siya ay nag-resign at nag-end ang kanyang term as secretary ng DepEd, siya ay tinanggalan ng mga security detail. Now, after that, August 16, nag-start na po ang Quadcom hearings. Sabay-sabay po ito nag-start muna sa Pogo at allegedly lahat ng mga allies ng Duterte ay sabay-sabay na supposedly iniimbestigahan na. Kaya lang si Senator Bongo at saka si Senator Bong de la Rosa ay nasa Senado pa at kagaya ng sinabi ko sa aking isang segment, they are immune from legal suit dahil sila ay incumbent pa. So while in session, they cannot be filed a case. Kagaya ni President Duterte, ngayon nila pinagfa-file ang mga AGK na kaso na yan dahil siya ay hindi na presidente. So we will presume na pagwala na at hindi na maging senador ulit si Bongo at saka si De La Rosa, kakasuhan na naman yan sila. Okay? Panibagong kaso kay VP Sara, panibagong kaso sa mga senador na nandoon ngayon na alay nila. Kaya the 2025 election will be a defining moment to the Duterte kung sila pa ay talagang mahal pa ng mga Pilipino. To make this story short, August 6, may lookout na kay Attorney Harry Roque being issued by the Bureau of Immigration. So, August 16, 2024, the Quadcom has started to investigate Pogo and illegal drugs, EGK, and human rights violation against the Duterte family and its allies. At sabay-sabay din po ang budget hearing. Pero inuna po ni Hontiveros na isa lang
si BP Sara questioning the budget niya, the 16 million confidential fund budget noong October 18. So, balikan po natin, August 6, may lookout na kay Attorney Harry Roque sa Pugo. September 3, yung wife ni Attorney Roque ay lumipad na po outside the country. October 18, si Hontiveros ay nag-question na kay BP Sara sa 16 million confidential fund for the 34 rented safe houses of BP Sara during her term as the Deputy Secretary for the Safe House, na nag-spend ng alleged 16 million sa confidential fund. Then, nag-proceed na rin ang Congress budget hearing sa budget naman with the same hostile climate of rudeness and bullying kay BP Sara. So, ang budget hearing naging investigation ang itsura, kaya to further the investigation, isinalang si BP Sara sa Quadcom kasi ang budget hearing ay hindi naman talaga pwedeng imbestigahan ang confidential fund because in 2025 wala na nga siyang confidential budget. Alright? So, tinanggal na niya. VP Sara said, kung ano lang ang aproban niyo, hindi na ako, kung ano, I submit to the Congress kung anong gusto nila. So, hindi na ako mag-a-attend sa mga budget hearing. Kung ano na lang ang gusto niyong ibigay na money sa OBP, then we will operate in that. So, hindi na kontento ang Congress, kaya gumawa sila ng Quadcom to investigate not only the confidential fund na allegedly may graft ang corruption si BP Sara, but pati yung tatay niya ay isinalang din sa mga AGK. So, kayo na po mga kababayan ko ang maghusga kung totoo nga na synchronize activity to demolish the whole family. Alright? So, November 7, hindi po nag-attend si President Duterte sa Quadcom, and November 13, finally, he attended the Congress and Quadcom. But before that, sumalang na rin si President Duterte noong October 28 sa Senate for the same hearing sa mga AGK. Parang double whammy na eh. Ang highest Congress, sabay cameral, tinanong na ng AGK pero hindi na kontento. Tinanong din doon sa Quadcom. Diba? Makikita mo kung totoong may mga pag-aaklas nga against the Duterte. Noong November 20, si Yusek Silweca ay inihold in contempt due to the letter na sinabit niya sa Congress na tinalakay ko na po ito sa aking isang segment. November 23, madaling araw, si Yusek Attorney Lopez ng OBP
was ordered to be transferred to the correctional facility. I also exhaustively discussed this in a different segment. Kung hindi ka pa nakapakinig, hanapin nyo po yun. Next was that ang mga tao po at ang mga simbahan ay parang na-alarm na sa ating mga nangyayari na mga hindi pa nangyari kahit sa time ni President Marcos noon. Wala namang ganyang mga disrespect na nangyari. Kaya nga si Congressman Marcoleta, he said, I had been in the Congress for 17 years and in no time did I experience the kind of disrespect and bullying that the Congress, the Quadcom, is doing now, and even sa Senate, kung paano wala nang respeto si allegedly, supposedly Hontiveros sa mga dapat na protocol ng ating bansa. You call it tradition in Congress and Senate. So with that in mind and these facts, if you are questioning the veracity of what I have been doing, mag-google po rin kayo sa mga dates and time kung totoo po na ito talaga ay nangyari sa ating bansa. The people, the 30 million people who voted for BP Sara, I'm sure are watching closely ang mga kaganapan. At alam natin, ang media po, pasalamat po tayo, hindi na tayo kagaya noong 1980s na hindi natin alam talaga except for those who read the newspaper. Ngayon, it will not slip our watch kung ano po ang mga nangyayari. And I know that the May 2025 election will be a defining moment for the silent majority like me who are watching the kind of political unfolding that we see before our eyes. So, let that one powerful vote choose the right people and the right reasons for you to vote to save the Philippines and the future generation. Yan po ang magiging political will. The voice of the people is the voice of God. Vos Populi, Vos Je. And thank you again for listening the part 2 of our analysis to boot out or impeach or end the Duterte legacy.